Hello guys! Good morning! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ito na yung ipinangako ko na template ng inventory list for retail and also applicable for manufacturing industry. Pwede nyo itong i-download. Kapag nakuha nyo yung link dito sa video description, isi-share ko ito sa inyo. Kailang naka-view only lang ito. Wag na kayong mag-request ng access to edit para kung ano yung format dito hindi na mababago. Pwede kayong mag-download nito, Microsoft Excel, sa inyong computer at doon na lang kayo mag-edit ng inyong stocks. Then, enable editing. Ito sa akin kasi meron akong product codes dahil meron akong inventory system na ginagamit. So, type nyo lang dito ang inyong registered name. Kung individual, yung inyong pangalan. Kapag non-individual naman, katulad ng mga one-person corporation, yung name ng corporation, yung registered address sa BIR, ang tax identification number ng business. Kung individual, may business trade name. Pangalan ng company, ABC Company, katulad ko, Fabric Online Shop, Fabric Online PH Online Shop. So, papalitan nyo na lang. Ito ay merchandise inventory as of December 31, 2025. So, kung ongoing pa yung operations nyo hanggang December 31, so mag-count kayo pagkatapos na ship out nyo na ang inyong mga orders from customers. Kami kasi pwede na kaming mag-cut off dahil holiday na. So, ito na yung aming inventory. Sample lang to, hindi naman to exact. So, nilagyan ko na lang ng address para pwede nyong i-edit kung ano yung registered address. Para naman sa mga businesses na mayroong branches. So, kung saan yung location ng inyong stocks. For example, sa main office or sa bodega, meron kang stocks doon, i-total mo na siya. Then, kung meron kang branch, so, mag-add ka na lang dito ng rows para i-subtotal na lang muna. So, from main office to branch, naka-subtotal sila. Then, i-grand total mo na lang ang inventory amount ng head office and branches. Iisang inventory list na lang siya for the whole company. Hindi ka na magsasubmit ng inventory list per branch. Iisa na lang. Nandito na mismo sa isang file ang stocks ng head office and branches. Itong template ko ay applicable for online sellers. Sila yung laging nag-i-inquire sa akin. So, pwede nang i-edit ito. Dito sa code, ano ba yung code? Owned. So, kung merong consignment, yun. Din sa template na binigay ng BIR, meron doon. So, sa atin naman, applicable tong code O. Wala naman akong remarks dyan. Kung siguro kung consignment, pwede kang maglagay ng remarks kung sino yung owner talaga. Kasi dapat yung inventory na ma-include sa ating financial statements ay naka-state kung owned natin yung inventory or consigned lang sa atin. Inventory valuation method, ang common na ginagamit is first in, first out. So, kung unang dating na stocks, yan yung cost na benta. Halimbawa, at the beginning of the year, January, nag-purchase ka, ang presyo ng item mo is 100 pesos. Pero sa
December 31, tumaas ang presyo ng supplier, naging 105. So, ang gagamitin mong unit price yung 105. Para sa mga VAT registered taxpayers, itong unit price ay dapat net of VAT. Kaya kung kukunin mo sa sales invoice yung presyo, kano bang presyo nito? Halimbawa sa invoice 28.97 yung presyo. Para makuha mo yung net of VAT, divide mo muna siya ng 1.12. Okay, 25.87. So, unit price is net of VAT. Quantity in stocks, kailangang i-count mo actual. So, kahapon nag-video ako na nagka-count kami ng stocks. Ito, nilagay ko lang yung mga mga stocks na, ito isang paleta. So, sa actual, hindi naman yan ganyan. So, may mga butal-butal yan. Sample lang naman. Unit of measurement, so pagbibilang natin ay pieces, pwede ding boxes. So, kung per box ang measurement mo, so i-multiply mo lang kung ilang pieces sa isang box para makuha mo yung price per box. Then, total weight of volume. Sa mga online sellers siguro aware sila ng volume weight ng ng kanilang product. Sa akin hindi na kasi physical shop ito. Hindi ko na nilagyan. Total cost is quantity times unit price. Yan. Unit price times quantity. Then copy na lang pababa. Ganyan. Pwede itong gawin sa Google Sheets. Download lang kayo sa inyong sa inyong cellphone ng Google Sheets. Tapos pwede kayong pumunta sa sa mga walang computer. Siguro naman karamihan ng mga online shop may computer naman dahil sa pagpiprint ng waybill. Kung wala, punta na lang sa computer shop. Kasi kailangan tong i-save sa USB. USB dapat yung kailangan i-submit sa BIR. Mayroon na pala akong guide nito ha. Nasa nasa previous post ko sa video ko. Pag na-save na ito sa sa USB, save na lang to sa USB. Okay. Sorry. Pag na-save na sa USB, kailangan gumawa ng sworn statement. Sworn declaration, Annex D para sa inventory. Ito, meron akong format. Pwede itong i-edit. Pwede nyo rin itong i-download sa aking Google Drive. Tsaka nyo na lang i-edit. Complete name of taxpayer. Kung individual taxpayer so for example sa akin, complete name ko, first name, middle name, last name. Kapag hindi naman owner, halimbawa non-individual, corporation, so name ng authorized representative. So instead dito ng owner, papalitan mo ng ng authorized representative. Halimbawa sa corporation namin, ako din yung authorized representative. So, name ko, Filipino of legal age. Tapos, papalitan ko na lang alisin ko na lang tong owner. Iwan ko siya yung authorized representative of name ng corporation with business address located at. Palitan na lang ng address. That in compliance with Section 13 of Revenue Regulations Number 5-1, other known as the Bookkeeping Regulations, submitted herewith is the USB. USB. Pwede ditong DVD. So, kung DVD pa rin yung gamit mo, lalagay mo lang yung DVD R /USB. So, lalagay ko na lang dyan DVD R/USB.
Kung anong isasubmit mo, USB, so alisin mo na lang tong DVD-R. Containing the summary list of inventory stocks in trade. Palitan mo na lang to. Kung halimbawa naman sa service companies, ang meron siya ay mga printing materials halimbawa, o kaya construction materials, ganon. Sa real estate naman, kung anong inventory ng house yan, inventory ng lot. As of the taxable year ending December 31, 2025. So, yan. Pili ka na lang kung anong gagamitin mo. Sa ngayon, mahirap maghanap ng DVD-R. Pero meron pa rin nagbebenta sa online shop. Meron nga akong link dyan eh. DVD-R USB being submitted here with conform to the prescribed format as required by the Bureau of Internal Revenue under RMC number 57-2015 and RMC 8-2023. Dito sa RMC 8-2023, dito na inintroduce yung soft copies can be stored sa USB. Okay. Yun, declaration na the summary list of inventory has been made in good faith. Dapat yung inventory nyo dito magtali. Ito yung gagamitin yung amount sa inyong financial statement. So, sa inyong balance sheet, ang cost of inventory ay itong total na ito. Itong sworn statement, pirmahan, then ipanotaryo. Ito yung sasubmit sa BIR kasama yung USB. Yung USB dapat may label din ng registered name ng taxpayer, company name, kung non-individual, tax identification number, address. Tapos, itong period, December 31, 2025. Dito sa amin, mayroon pa kasi siyang transmittal. So, doon sa transmittal, may pinapasulat yung total amount. Dito sa RDO 044. Ang deadline nito ay January 30, 2026 for the taxable year ending December 31, 2025. Mahaba-haba yung pila kapag nagsasubmit nito, kaya mas maganda submit ng mas maaga kaysa sa deadline. May penalties ito kapag hindi naka-submit on time. Katulad sa amin dito sa RDO 044, limbawa nung nakaraan, ang deadline ay January 30, tapos naabutan kami ng cut-off. Nagpa-receive na kami February na kasi naglagay sila ng date kung kailan kami babalik para sa actual stamping and submission. So, na-late na kami. Magsusulat ka agad diyang magsasend ka agad dyan ng notice ang RDO na nag-fail kami na mag-comply ng inventory list. Ganun ka, kasi pag dito sa aming RDO, pag nag-late ka, nakaka-receive ka agad ng notice na hindi ka nag-submit, hindi ka nag-comply at kukumputan ka ng penalties kung hindi ka talaga nakapag-submit. So, kung nakapag-submit ka, punta ka lang sa RDO, pakita mo lang sa compliance section na nakapag-submit ka nga. May receiving copy ka. So, wala nang penalty. Yun lang, hassle, kaya pabalik-balik, no? Kaya mas maganda mag-submit ng mas maaga. So, ang ating tingnan ko kasi dito sa sa website ng BIR may calendar na dito, no? Available na yung calendar niya. So, check natin yung calendar. January 30. January 30.
Okay, dito soft copies soft copies of inventory list and schedules stored and saved in DVD recordable USB property label together with a notarized sworn declaration for the calendar year ending December 31, 2025. So, nire-require niya dito soft copies na lang ng inventory list and schedules. Pero ako kasi, nagpiprint pa rin ako nitong inventory list ko to copies lang na hard copy. Yun. Nire-receive pa rin nila. Kung hindi ka na mag-print ng hard copy nitong inventory list, dun sa RDO, meron naman siyang transmittal slip. So, ang sasubmit mo na lang yung sworn declaration, yung USB. Then, may transmittal. Pero para may kopya din ako, halimbawa, nakalimutan mong magsulat doon sa transmittal kung magkanong amount. Di, may kopya ka pa ring dala. Tsaka, konti lang naman to. Kaya-kaya naman tong i-print ng ilang pages lang. Pero sa mga non-individual, siguro madami silang inventory. Kaya, eto, ni-require na lang. Hindi ko pa nakita yung yung requirement na soft copies na lang only. Kasi doon sa original requirement ng bookkeeping regulation, sa Section 13 of Revenue Regulation number 5-1 ay kailangan may inventory, mag-submit ng record ng inventory. So, additional na lang itong soft copies na stored sa DVD sa RMC 57-2015. Pagdating naman sa RMC 8-2023, inintroduce na yung USB storage. So, may choice na tayo kung ang gagamitin ay DVD-R or USB. So, nandyan pa rin yung inventory list. Sa pagkaintindi ko the summary list of inventory ay dapat meron ka talagang hard copy dahil sa Section 13 of Revenue Regulations number 5-1. Okay? Sana may natutunan kayo sa aking tutorial video ngayon. Kung kayo ay nakapanood ngayon, pwedeng paki-comment sa comment section para malaman ko na may mga nanonood sa aking videos. Itong mga templates ko ay ilalagay ko ang link sa video description. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe. At sa mga my friends din na online sellers, nasa retail industry or sa manufacturing industry na micro business, paki-share na rin sa kanila para marami po tayong matutulungan ng mga kapwa natin taxpayers. Thank you so much. Bye!